Tuloy ba ang laban ni Eman Bacosa Pacquiao ngayong January 2026? Papayag ba naman kaya ang kanyang daddy Pacman na isabak siya sa laban na walang puspusang training? Bago tayo magsimula, huwag po kalilimutang mag-subscribe at i-click ang bell button. Kung kayo tatanungin mga ka-star, sa tingin nyo ba dapat matuloy ang sinasabing laban ni Eman Pacquiao kahit parang kulang siya sa training? Kasi kung iisipin natin, hindi biro ang pinapasok na sitwasyon ni Eman ngayon. Sunod-sunod ang endorsements, may mga appearances, may commitments na hindi basta-basta pwedeng tanggihan. At kapag busy ka sa ganitong klaseng level, natural lang na mapatanong tayo. May oras pa ba talaga para sa training? Kung maalala ninyo, ka-star, doon mismo sa KMJS interview kay Jessica Soho, malinaw na sinabi ni Eman na may naka-line up siyang fight ngayong January. Iyon mismo ang naging skit, iyon ang naging usapan na tuloy ang laban. Pero ngayon, pumasok na ang buwan ng January ngayong 2026, ang sinasabing schedule ng laban ni Eman, parang tahimik ang paligid. Walang lumalabas na balita na may full training camp, walang malinaw na update kung kailan siya nagsimula, gaano katagal at kung gaano ka-intense ang paghahanda. Kabaliktaran sa napabalitang fight schedule ng daddy ni Eman, ngayon ding buwan ng January 2026, si Manny ay nakatakdang sumabak sa ring ngayong January 24, 2026. Matapos ang kanyang matagumpay na comeback noong Hulyo 19 laban kay Mario Barrios na nagtapos sa isang controversial majority draw, muling inihayag ni Pacquiao na handa siyang sumabak sa isa pang malaking laban sa pagsisimula ng taon. Sa isang opisyal na video announcement, sinabi ni Pacquiao sa kanyang mga fans, "Hello to all my boxing fans. I'm excited to let you know that I will be returning to the ring January 24th in Las Vegas." Hanggang ngayon, wala pang opisyal na anunsyo kung sino talaga ang magiging opponent niya. Ang pinakamalakas na chismis ay si Rolando "Rolly" Romero, kasalukuyang WBA welterweight champion, at isa sa mga tinuturing na posibleng makalaban ni Pacquiao sa nasabing laban. Kung matuloy ito, magiging isang malaking laban ulit ito para sa Pacman, hindi lamang dahil sa prestige, kundi dahil posibleng itala niya ang sarili bilang pinakamatandang welterweight titleist sa kasaysayan ng boxing. Lalo na't siya ay sumapit na sa edad na 47. Pero as of this time, tumanggi na pala ang kampo ni Romero. Kaya hanggang ngayon, naka-open pa rin si Manny at patuloy na naghahanap ng posibleng makakalaban. Si Manny pala ay hindi na after sa malaking bayad. Baliwala na sa kanya ang pera. Ang iniisip niya ngayon ay legacy fight na. Gusto niya yung laban na may title na mapapanalihan. Kaya naman nahihirapan siyang makahanap ng kalaban hanggang sa mga oras na ito. Samantala, kung pag-uusapan naman ang sinasabing laban ni Eman Pacquiao ngayong January 2026, wala pa ring malinaw na detalye. Walang opisyal na anunsyo kung sino ang kalaban, wala ring kumpirmadong petsa, at mas lalong walang balita kung may formal training camp na bang nagsimula, at dagdag pa dyan ka-star, hindi rin basta-basta maaasahan ngayon ang personal supervision ng kanyang daddy na si Manny Pacquiao. Bakit? Dahil abala rin ito sa sunod-sunod na international events sa Dubai bilang president ng International Boxing Association. Ibig sabihin, kahit gusto man ni Manny na tutukan at gabayan si Eman sa training, hindi rin ganoon kadali sa ngayon, lalo na't may mas malalaking responsibilidad siyang ginagampanan sa labas ng bansa. Well, ka-star, sa totoo lang naman, hindi naman required na physically present si Manny Pacquiao para makatulong sa training ni Eman. May paraan pa rin. Pwede itong gawin dito sa Manila o kaya naman direkta sa boxing gym sa General Santos City. Pero syempre, yun ay kung papayag ang kanyang papa na si Sultan. Napapabalita kasi na si Sultan ang decision maker kay Eman at hindi si Pacman. Dahil base sa mga napabalita, mas gusto raw ni Sultan na siya mismo ang humawak at mag-training kay Eman. Ibig sabihin, may sariling desisyon at direksyon ang kampo ni Eman pagdating sa kung sino ang dapat manguna sa paghahanda niya. Iyon ay sa kabila ng malaking impluwensya ng kanyang daddy Pacman sa larangan ng boxing sa buong mundo. Si Manny Pacquiao ay hindi lang isang 8-division world champion. Isa rin siyang institusyon sa larangan ng boxing. May hawak ng record na mahirap pantayan, idagdag pa ang pagiging Fighter of the Year, Fighter of the Decade, at Fighter of the Century. At balita rin natin na may pag-aari siyang boxing gym dito sa Metro Manila.
na pwedeng magsilbing venue para sa mas structured at mas mataas na antas ng training. Kung gugustuhin at kung magkakaroon ng basbas mula sa kampo ni Eman. Bukod pa riyan ka, Star? Alam naman natin na nagkalat ang mga Elorde Boxing Gym sa iba't ibang panig ng Metro Manila at ang pangalang Elorde, isang alamat, isang haligi ng Philippine Boxing. Hindi na natin kailangang ipaliwanag kung gaano kalaki ang respeto at koneksyon ni Manny Pacquiao sa pamilyang Elorde. Halos lahat ng may-ari ay kilala niya, at kung gugustuhin, madali para kay Pacman na magbukas ng pinto para sa dekalibreng training environment. Kung susuriin natin ang sitwasyon ngayon, may ilang malalakas na dahilan kung bakit malaki ang posibilidad na hindi muna matuloy ang laban ni Eman Baco sa Pacquiao. Una, walang malinaw at formal na kumpirmasyon ng laban. Sa professional boxing, lalo na kapag may apelyidong Pacquiao ang involved, karaniwang may opisyal na anunsyo mula sa promoter, boxing commission o mismong kampo. Sa ngayon, mas nauuna pa ang usap kaysa sa dokumento at malinaw na indikasyon ito na hindi pa buo ang laban. Ikalawa, issue sa training setup. Madalas nasa Metro Manila si Eman at hindi pa malinaw kung saan eksaktong nakabase ang kanyang full training camp. Sa boxing, mahalaga ang consistency, isang lugar, isang sistema, isang malinaw na programa. Kapag pabago-bago ang setup, kadalasan ay naantala ang paghahanda. Ikatlo, control at desisyon ng pamilya, partikular ng kanyang Papa Sultan. Napabalita na mas gusto ni Sultan na siya mismo ang mag-training kay Eman. Kung walang malinaw na pagkakasundo sa kung sino ang hahawak sa training at conditioning, natural lang na madelay o hindi muna ituloy ang laban. Ikaapat, career protection at timing. Bata pa ang career ni Eman at bawat laban ay may epekto sa kanyang long-term development. Hindi lahat ng alok ng laban ay kailangang tanggapin agad. Kapag hindi swak ang timing, kalaban o kondisyon, mas pinipili ng kampo na maghintay kaysa sumugal. At panghuli, at ito ang pinakaimportante, hindi papayag si Manny Pacquiao na lumaban si Eman Baco sa Pacquiao kung hindi niya personal na natutukan at nasubaybayan ang kondisyon nito. Kilala si Manny na istrikto pagdating sa readiness, hindi lang sa pisikal, kundi pati sa mental at overall conditioning. Kung wala ang personal niyang assessment at kumpiyansa, hinding-hindi niya isusugal ang laban ni Eman. Sa kabuuan, hindi man sinasabing tuluyan ng kanselado, pero base sa mga indikasyong ito, malinaw na malaki ang tsansa na hindi muna matuloy ang laban ni Eman Baco sa Pacquiao hanggat hindi naaayos ang training, kondisyon, at buong direksyon ng kanyang kampo. Abangan ang part 2 mga ka-star. Magbibigay tayo ng bagong update kaugnay sa laban ni Eman Baco sa Pacquiao, mga ka-star. Pero kayo, anong tingin ninyo? Sa palagay niyo ba, tuloy pa ba ang laban ni Eman Baco sa Pacquiao? O mas tama ang maghintay muna? I-comment niyo ang inyong opinion sa baba. I-like kung nagustuhan niyo ang video. At mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod na developments or updates regarding sa bagong fight schedule ni Eman Pacquiao, mga ka-star. Maraming salamat sa inyong panonood at higit sa lahat salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Hanggang sa muli, mga ka-star.